Nung paalis po ako mula sa amin, sa Nangka, dalawang may bilin ng aking may bahay sa akin. Nakasakay na ako sa sasakyan, paalis na, humabol pa. At may bilin siya patungkol sa aking pagsasalita dito sa Mount Holy. Dahil nakakatakot, Mount Holy, ano? Sabi niya, una, huwag kang mag-English doon. Sinasabi ko, hindi naman talaga ako marunong mag-English. Tagalog ka na lang. Inisip ko rin, hindi rin ako masyadong marunong mag-Tagalog. Kung Ilocano rin, ay matagal na ako sa Marikina, medyo hindi na ako makapag-preach sa Ilocano. So, siguro, natatakot nga ako kanina dahil grabe yung pagtatagalog ni salita ni Pastor Leo. So, i-translate nyo na lang ibang word na aking sasabihin. Ano? At naranasan nyo na ba yung pagkatapos ng lahat-lahat, saka ka lang na manervyos? Naranasan ko kasi nabangga diyan sa NLEX. Medyo mabagal lang takbo. Nabangga ako sa likod ng forward. Alam niyo, forward mas malaki sa L. So medyo nawasak yung likuran. Saka lang ako nakaranas ng nervyos nung tapos na, no? Nung inimbestigahan na. Nasasabi ko ito dahil nung invite ako ni Pastor Leo sa CBS, hindi ako nakapaghindi. Parang nag-oo ako, pero nang pababa na ako mula CBS, doon ko lang naranasan na minervyos. Bakit ako nakapag-oo? Pastor Leo na, tapos Mount Holy. Okay, so pasensya na ho kayo kung ako ay naninervyos sa hapong ito. Ang inyo pong tema, at sabi nga, tinatanong ni Pastor Leo, ano ang topic ko? Yun na rin. Dalisay, Pastor? Lantay, pure, marahil, wholeheartedly, buong puso, at hayag na paglilingkod. At kinuha ko yung sinabi ni Haring David sa Awit 101, talatang 6. Ang sabi niya, ito ang gusto niya na mangyari sa kanyang kaharian, mga makakasama niya na maglingkod sa kanyang kaharian. Ito marahil ang ninanais niya na makasama niya na maglingkod sa kanyang sambahayan. Ito ang salita ni Haring David. At kukunin natin na palagay ko mas higit na ito ay ninanais ng Diyos sa atin bilang mananampalataya na klase ng paglilingkod. Yung talatang 6, versikulo 6. Nakalagay ganito, sabi ni Haring David, ang mga mata ko'y ititig ko sa mga tapat sa lupain upang sila'y makatahan na kasama ko dahil sa kanyang kaharian, sa kanyang sambahayan. Siya na lumalakad, ito yung aking gustong dalhin na katotohanan, siya na lumalakad sa sakdal na daan, siya ay mangangasiwa o maglilingkod sa akin. Sa King James, sa English, nakalagay ganito, he that walketh in a perfect way, he shall serve me. Sa New American Standard Bible, American, kaya ito ang sinabi sa English. He who walks in a blameless way, the one who will minister to me. Nakanya yung point ni David sa kanyang, ninanais sa kanyang sarili. He who walks in a blameless way, the one who will minister to me. Siya na lumalakad, kunin natin salita, ng dalisay, ng lantay, siya ang karapat-dapat na maglingkod sa akin. Kung ilagay mo sa reverse, siya na hindi lumalakad ng tama, siya na lumalakad na hindi tugma sa harapan ng Panginoon,
ay hindi karapat-dapat na maglingkod sa Panginoon. Kunin natin yung sinabi ni Haring David at ilagay natin na ito ang kalooban din ng Panginoon sa atin. Yung siya na may dalisay na buhay at siya na maglilingkod na hayag, siya ang karapat-dapat sa harapan ng Panginoon. Okay? Salamat po, ang laki ng oras nyo, ang laki ng inyong orasan. Okay? So, pinignan ko rin yung Tagalog ng outline na salita, balangkas. Ano? So, ating balangkasin ang talatang ito at ilagay natin na kung ito ang gusto ni Haring David na mga tao na maglingkod sa kanya, sabi ko kanina, higit sa lahat, ang ating Diyos ay hinahanap din niya yan. Siya na may dalisay na puso ay dapat hayag na maglilingkod sa akin. So, gamitin natin bilang outline po ang bagay na yan. Dalawa lang na punto aking dadalhin sa inyo. Sabi ko, naninnervyos ako kaya maiksi lang aking sasabihin. Una, ang kahalagahan ng dalisay na pamumuhay para sa paglilingkod sa Panginoon. Gaano ito kahalaga sa harapan ng Diyos? Ulitin ko kung ito'y mahalaga sa harapan o sa kay Haring David, higit sa lahat, mahalaga ito sa ating Panginoon. Yung dalisay na paglilingkod o pamumuhay sa ating Panginoon. May inilagay ako dito na 3 na dahilan kung bakit mahalaga ang dalisay na pamumuhay, yung taos sa puso, yung buhay na tama sa harapan ng Panginoon, purity ng buhay, kadalisayan ng buhay sa harap ng Panginoon, gaano ito kahalaga sa hayag na paglilingkod sa Panginoon. Una, mapakasimple lang, dahil ito ang nais ng Diyos. Ito ang nais ng Diyos sa lahat ng maglilingkod sa Kanya. Mamuhay muna ng dalisay. Mamuhay muna na may tapat na pamumuhay. Gumagawa ng kalooban ng Diyos bago isipin niya ang hayag na paglilingkod. Hindi pipili yung isipin mo muna yung ako'y maglingkod. Ako'y gagawa ng hayag na paglilingkod. Pero higit sa lahat na unahin natin yung dalisay na buhay sa paglilingkod. Useless po yung ating paglilingkod sa Panginoon kung hindi natin unahin yung dapat una na buhay na karapat-dapat sa Panginoon. Kaya nakita ko yung talatang 6, yung order, siya na may, anong sabi dito? Siya na lumalakad sa sakdal na daan, tamang daan ng Panginoon, siya ang maglilingkod sa Kanya. Dahil ito kalooban ng Panginoon. Gusto kong tingnan natin ang aklat ng Epeso, ang sinasabi ng Apostol Pablo sa mga servants, mga tagapaglingkod. May katotohanan na ating makikita dito, Ephesians chapter 6. Peso kapitulo 6, talatang 5 hanggang talatang 5 hanggang 7. Ang nakalagay dito, of course, mga servants ang tinutukoy dito, mga alipin, magsitalima kayo sa mga yaong ayon sa laman ay inyong mga Panginoon na may takot at panginginig sa katapatan ng iyong puso na gaya kay Kristo. Hindi ang paglilingkod sa paningin na gaya ng pagbibigay lugod sa mga tao, kundi bagkos gaya ng mga alipin ni Kristo na ginagawa mula sa puso ang kalooban ng Diyos. Verse 7, tignan nyo. Maglingkod na may mabuting kalooban. Maglingkod na may mabuting kalooban na gaya sa Panginoon at hindi sa mga tao. Ano makita niyo dyan? Kung gusto mong magkaroon ng hayag na paglilingkod, unahin mong i-practice, unahin mong i-develop, i-cultivate, tawag nga, ng pamumuhay na tama, dalisay, na pamumuhay sa harapan ng Panginoon.
Tayo ay servants ng Panginoon. Sabi nga, mga alipin, siguro ito ay domestic sa kasama sa bahay. No? Pero ang principle dito, kayo'y magkaroon ng tamang pamumuhay with goodwill. Magkaroon ng tamang pamumuhay, magkaroon ng tamang kalooban, at maglingkod kayo bilang mga servants. Of course, lahat tayo, lalo na kung dumarating ng ganitong anniversary ng church, tignan natin yung nakaraan sa ating buhay bilang iglesia, at tignan natin yung hinaharap ng ating iglesia. May challenge sa atin na mas lalo pang magpatuloy na magkaroon ng hayag, yung evangelismo, di ba? Hayag na paglilingkod sa Panginoon. Pero gusto ng Panginoon muna na hubugin tayo. Anong klaseng buhay bago tayo gumawa ng mission o kaya pagkakaroon ng hayag na pamumuhay. Verse 5 nakalagay sa Ephesians chapter 6 nakalagay, mga alipin, nagsitalima kayo yung mga Panginoon, na may takot at panginginig. With all reverential fear. Yung takot, hindi nanginginig yan na word yan, di ba? Na may takot, okay? Sa katapatan ng iyong puso. Fear and trembling. Maglingkod tayo sa Panginoon at igalang natin siya kung sino siya sa ating buhay. Bago ka maglingkod sa Panginoon, alamin mo muna sino ang iyong Diyos na pinaglilingkuran. Sasabihin mo, I will serve, Lord. I will serve. Maglilingkod ako sa iyo. Panginoon, gusto ko una sa lahat, ipakita mo sino ako sa iyong harapan. Panginoon, gusto ko ipakita mo pagkatapos na ipakita mo kung sino ako sa iyong harapan. Panginoon, ipakita mo kung sino ka sa akin. Pakita mo ang iyong kapangyarihan sa aking buhay. Bago natin puntahan yung hayag na paglilingkod. Alam naman natin na lahat, ang dalisay na puso ang unang hinahanap ng Diyos sa ating paglilingkod. Mas ninanais ng Diyos, mas hinahanap niya yung pagtatapat kaysa pagtatagumpay natin, una sa lahat. Sabi nga nila, ang hindi kailanman hinahanap una sa lahat ng Panginoon, hindi niya hinahanap yung pagiging successful natin. Ang higit na concern niya, una sa lahat, gaano tayo katapat sa Kanya, sa ating paglilingkod, sa ating Panginoon. Nakita niyo ang halimbawa ni Jesus Christ? Nakita niyo ang buhay niya sa Kanyang paglilingkod sa Ama? Di ba? Lumakad siya ng ayon muna sa kalooban ng Ama. Nakita niyo si Timothy. Nasabi ng Apostol Pablo sa kanya, mag-ingat ka, mangagpuyat ka kung sino ka. Bantayan mo ang iyong sarili bago ka maglingkod. Baka ikaw ma-disqualify. At sabi din ni Apostol Pablo sa unang Korinto 9:27, dinidisiplina ko ang aking sarili dahil kung hindi, ako po ay madidisqualify sa paglilingkod sa Panginoon. Makanya, I discipline una sa lahat ang aking buhay. Itutuwid ko muna ang aking buhay. Ia-align ko muna ang aking buhay sa kalooban ng Panginoon para ako'y makapagpatuloy na maglingkod sa Kanya. Mga kapatid, bakit mahalaga ang dalisay na paglilingkod sa Panginoon? Dahil ito ang nais ng Panginoon. Kalooban niya yan. May isang nabanggit si Spurgeon, English siya, Englishin ko na, di ko may Tagalog eh. Di ba? Ang sabi niya sa isang nabanggit niya, our work for Jesus must be the outgrowth of the soil of the heart. Our work for Jesus must be the outgrowth of the soil of the heart. Dalisay na buhay, lantay na buhay, ang unang i-develop. Kung plantito ka, plantita, cultivate mo na klase ng buhay
sa paglilingkod sa Panginoon. Alam natin yung verse na Romans 12:1 and 2, di ba? At ang sabi dito sa Romans 12, sa Tagalog, ito ang sabi ng Apostol Pablo. Ano ang order nito? Hayag muna ba na paglilingkod o dalisay na paglilingkod? 12:1 and 2. Kaya nga mga kapatid, ipinamamanik ko sa inyo alang-alang sa mga kahabagan ng Diyos na inyong iharap ang inyong mga katawan na isang haing buhay, banal na kaaya-aya sa Diyos na siya ninyong katampatan pagsamba. Di ba? Bago nyo gawin ang paglilingkod na yan ay isang klase ng pagsamba. Bago kayo maglingkod sa Panginoon, ihandog muna ang iyong sarili. Ang katawan, haing buhay, banal at kaaya-aya sa Panginoon. At huwag kayong, talatang 2, at huwag kayong magsiayon sa sanglibutang ito, kundi mag-iba kayo sa pamagitan ng pagbabago ng iyong pag-iisip, upang mapatunayan ninyo kung alin ang mabuti at kaaya-aya at lubos na kalooban ng Diyos. Sabi ni Apostol Pablo, ayusin muna natin ang ating buhay, di ba? Ilayo muna natin ang ating buhay sa mga bagay na hindi kalooban ng Diyos. Pagkatapos niyan, sambay natin siya, at isang klase ng pagsamba ay ang paglilingkod sa ating Panginoon. Pangalawa, bakit kailangan yung kahalagahan ng dalisay na pamumuhay para sa paglilingkod sa Panginoon? Ito ay, Tagalog, ito ay karapat-dapat o nararapat sa Diyos. Ito ay karapat-dapat o kaya nararapat sa ating Diyos. Diba? Sa ikalawang Timoteo, nabanggit ni Apostol Pablo ng ganito. Kalawang Timoteo, 2 Timothy, chapter 2, verse 21, nabanggit niya sa kay Timothy, kung ang sino man nga ay malinis sa alinman sa mga ito, ay magiging sisidlang ikapupuri, pinakabanal, marapat gamitin ng may-ari, nahahanda sa lahat ng gawang mabuti. Taka niyo? Gusto mo maglingkod sa Panginoon, Timothy, at sa lahat ng gustong maglingkod, gawin natin, sabi niya sa verse 21, datapwat sa isang malaking kung ang sino man ay malinis sa alinman sa mga ito, ay magiging sisidlan, ikapupuri, pinakabanal, marapat gamitin ng may-ari. Sino may-ari sa atin? Sino ang ating master? Ang Diyos. Anong kalooban niyang gamitin na instrumento sa kanyang gawain? Yung karapat-dapat, yung sisidlan, sabi nga dito, na ikapupuri, pinakabanal, marapat na gamitin ng may-ari. Nararapat lamang na ibigay ang dalisay na buhay sa Diyos dahil siya'y banal na Diyos. Dahil kung sino siya, hindi niya siguro hihingin ng dalisay na buhay kung hindi siya banal na Diyos. Kung hindi siya tinatawag natin yung Tagalog, na merong infinite majesty, walang hanggang kamahalan ang ating Panginoon. Ito ang Diyos na ating pinaglilingkuran, kaya marapat lamang na unahin natin ang dalisay na klase ng buhay. Sa aklat ng Isaiah chapter 6, 3 beses na binanggit ang banal, banal, banal tungkol sa ating Panginoon. Kung ang Diyos ay banal, dapat siyang igalang, dapat siyang itaas, una sa pamagitan ng ating buhay bago ang ating paglilingkod. Napakabanal ang ating Panginoon na sa lahat ng gustong lumapit sa Kanya at lahat ng gustong maglingkod sa Kanya ay kilanlin muna siya bilang isang Diyos na banal. Bakit dumating sa Isaiah chapter 6 verse 8 ba yun? Nung tinanong ng Panginoon si Isaiah, sino bang susuguin ko? Sabi ni Isaiah ay, ako Panginoon, suguin mo ako.
Pero anong nangyari bago nun? Nakita muna ni Isaiah ang kabanalan ng Panginoon. At nakita muna ni Isaiah sino siya sa harapan ng Panginoon. At nilinis siya ng Panginoon, na-convict siya, nasaktan siya sa kanyang mga kasalanan, nilinis siya ng Panginoon, and then nung sa handa ng sa tanungin ng Panginoon, sino ang aking susuguin? Sabi niya, Panginoon, ako yung nalinis na, nakita ko na kung sino ka, nakita ko na kung sino ako, handa na akong maglingkod sa inyo. Kabanalan muna, dalisay na klase ng ating buhay. Sabi nga, ibinababa natin ang ating pagkakilala sa Diyos kung hindi dalisay ang ating puso sa paglilingkod sa Kanya. Ang ating Diyos ay napakataas. Ang ating Diyos ay makapangyarihan sa lahat. Huwag natin siyang ibaba sa Kanyang pagka-Diyos sa mamagitan ng paglilingkod, ngunit hindi dalisay, hindi wholehearted, hindi pure ang ating buhay na naaayon sa Kanyang kalooban. Anong prayer ng awit 90? Tignan nyo. Ano una niyang hinihingi sa Panginoon sa awit 90, verse 17. Ang nakalagay dito, verse 16 o 17 na lang. At sumaamin nawa ang kagandahan ng Panginoon aming Diyos. At inyong itatag sa amin ang gawa ng aming mga kamay. Oo, ang gawa ng aming mga kamay ay itatag mo. Anong sabi ng awit 90:17? Kung sa King James pa, ako ay King James also. Pero sa King James, sa kanya, ang ganda yung sa pagkasabi niya, maging sa Tagalog, of course. And let the beauty of the Lord our God be upon us. Nawa ang kagandahan ng Diyos sa pagiging sino siya bilang Diyos ay makita sa amin. Yan ang dalangin. Yan ang gusto kong ipaalala palagi sa aming church. Na gusto nating magmisyon. Gusto nating mag-reach out. Gumawa ng mission work. Kung bigyan tayo ng Panginoon na iba pang mga mission work na hindi sa present na mission work na bigay niya, ayusin muna natin ang ating buhay bago tayo hayag na maglingkod sa Panginoon. At alam ko na mas pagpapalain ng Panginoon ang gawaing pangmisyon ng isang iglesia, yung evangelism, discipleship na gawain ay pagpapalain ng Panginoon kung ang unahin natin na pagkaabalahan ay makita sa atin church, makita sa bawat individual ang beauty ng Panginoon. His holiness. Biruin mo kung lahat dito ay kagaya na experience ni Isaiah, na nakita niya ang kabanalan ng Panginoon at bawat individual sa Mount Holy ay nakita niya ang kanyang sarili, nakita niya ang kabanalan ng Diyos at nilinis siya ng Diyos. Sasabihin ng bawat isa sa inyo, here am I, sent me. Diba? Walang problema ang bawat isa sa atin na palaging hamunin yung hayag na paglilingkod. Nawa, yan ang prayer natin una sa lahat. Let the beauty of the Lord be upon us. At pagkatapos diyan, Panginoon, itatag mo sa amin ang gawa ng ang aming mga kamay. At marami pang dapat pag-aralan diyan. So ito ay nararapat ang dalisay na buhay, nararapat lamang na ibigay sa Diyos dahil karapat dapat siya sa kung sino siya bilang Diyos. Pangatlo, ito ang nagagawa ng biyaya ng Diyos sa bawat isa. Kung ikaw ay nakaranas na ng biyaya ng Diyos, ang nagagawa ng biyaya ng Diyos ay hamunin ka na ibigay ang iyong buhay bilang dalisay na sisidlan. Isang buhay na lantay sa harapan ng Panginoon. Alam na natin ang Titus chapter 2, malapit ng Pasko. Titus chapter 2 verse 11 and 12. Anong nagagawa ng biyaya ng Diyos sa bawat isa? Titus chapter 2 verse 11 and 12.
ito ang nakalagay. Sapagkat napakita ang biyaya ng Diyos na may dalang kaligtasan sa lahat ng mga tao. Anong nagagawa ng biyaya ng Diyos na napakita sa atin, lalong-lalo na nung nagkatawang tao ang ating Panginoon sa Kristo? Doon nakita ang biyaya ng Diyos higit sa lahat, na mapagbiyaya ng Diyos na inabot niya tayo bilang makasalanan, inabot niya tayo sa pamagitan ng kanyang biyaya. Pero anong itinuturo ng biyayang yon sa atin? Verse 12, na nagtuturo sa atin, ano yung nagtuturo? Ang biyaya ng Diyos, upang pagtanggi natin sa kalikuan at mga kahalayan ng sanglibutan, ay marapat mabuhay tayong may pagpipigil at matuwid at banal sa panahong kasalukuyan ng sanglibutang ito. Di ba? Ang biyaya ng Diyos ang siyang nagtutulak sa atin na ayusin natin muna ang ating buhay. I-align muna natin ang ating buhay sa kalooban ng ating Panginoon. Tayo mga sa church at individual, mas pagpapalain tayo ng Panginoon kung unahin natin siya. Di ba ginagamit natin yung Matthew 6:33? Hanapin muna ang kaharian ng Diyos. Ang problema natin, hanapin muna ang kaharian ng Diyos. Problema na ng Panginoon, and all these things shall be added unto you. Yung reward sa hayag na paglilingkod. Amazing grace. May nagsabi, grace upon grace. Bawat isa sa atin, maranasan natin yan. Grace ng salvation, grace ng pamumuhay, na biyaya sa pamumuhay at lahat-lahat na ating nararanasan ngayon is because of God's grace. Dahil sa biyaya ng Diyos na nagpakita sa atin, unahin natin mga kapatid, nagpagkaroon ng dalisay na buhay sa harapan ng Panginoon. Sa pangalawa, pagkatapos natin ayusin ang ating sarili, natural. Ito ang magcha-challenge sa atin, hahamon sa atin na magkaroon ng hayag na paglilingkod. Diba? Hindi na mahirap i-challenge, kagaya ni Isaiah. Hindi na mahirap i-challenge ng hayag na paglilingkod. Kung unahin natin ayusin ang ating buhay, hindi na mahirap i-challenge ang buhay na yan sa hayag na paglilingkod. Baka magpipresenta pa nga eh. Di ba? Dahil igagalang mo ang Diyos, pahalagahan mo ang kanyang biyaya, magpipresenta ka pa na magkaroon ng hayag na paglilingkod sa pamagitan ng church at sa inyong individual na paraan sa paglilingkod. Ang kahalagahan naman ngayon, dalawa lang. Ang kahalagahan ng hayag na paglilingkod. Bakit ito mahalaga? Una, mahalaga yung dalisay, yan ang una na klase ng pamumuhay. Yung sabi sa Romans, isuko mo muna ang iyong buhay sa Panginoon. Pangalawa, ano naman ang kahalagahan ng hayag na paglilingkod? Sa 1 Peter chapter 2 verse 9, ito ang nasabi. 1 Peter chapter 2 verse 9. Datapwat kayo'y isang lahing hirang. Ito'y binanggit din tinawag din sa mga Israelites ito. Kinupyan ni Apostol Pablo at si Apostol Pedro at in-apply niya sa mga iglesia o mananampalataya na kanyang sinulatan. Datapat kayo'y isang lahing hirang, isang makaharing pagkaserdote, bansang banal, bayang pag-aari ng sarili ng Diyos. Ano daw dahilan? Nung purpose? Bakit sila pinili? Isang lahing hirang. Upang inyong ipahayag, yan ang hayag. Upang inyong ipahayag ang mga karangalan niyaong, mga karangalan. Diba? All the praises of God, sabi nga din. Ipahayag ang karangalan niyaong tumawag sa inyo mula sa kadiliman hanggang sa kanyang kagilagilalas na kaliwanagan. To show forth His glories. Nakita niyo? Ang hayag na paglilingkod, ito ang layunin ng Diyos sa Israel. Bakit niya sila sinabihan na chosen generation? Bakit niya sinabihan peculiar people? Dahil gusto ng Panginoon na ipakita kung sino siya
Gusto ng Panginoon na ibuhos ang kanyang biyaya, ibuhos ang kanyang awa, kabutihan sa kanila, upang sa pamagitan ng kanilang pamumuhay at pagtitiwala, pagtatapat, pagkilala sa Diyos, ipakita nila sa ibang bansa ang praises, glories ng kanilang Panginoon, of course, sa Old Testament. Yan ang layunin din niya sa atin. Tayo din ay niligtas ng Panginoon. Ang Israel ay napakaliit na bansa, ngunit pinili sila upang ipakita ng Diyos ang kanyang awa, biyaya at ang kanyang kabutihan. Pinili ng Panginoon yung location nila, yung lugar na kinalalagyan nila ngayon. Isang napaka-strategic na lugar upang ang buong mundo, buong bansa na sa palibot nila ay kitang-kita nila kung paano kumilos ang Diyos sa buhay ng mga Israelites. Kaya ngunit sa Romans, sabi nga sa Romans, imbes na makita ng praises, ng kaluwalhatian, kabanalan, ang glory ng Panginoon sa inyo, kayo nagiging reproach, kayo nagiging kakahiya dahil sa inyong pamumuhay. Inilagay na nga kayo sa isang lugar na kitang-kita kayo ng mga bansang nakapalibot sa inyo at sentro kayo ng balita. Hindi niyo pa sinamantala to show forth His glory. Pakita ang kanyang kaluwalhatian. Pangalawa, pinili ng Diyos ang iglesia. Upang ang iglesia ay maging asin, ilaw, binabasang sulat, isang Tagalog, pillar and ground ng katotohanan. Pinili ng Diyos na parang embassy ang iglesia sa mundong ito. Na ang iglesia ay hindi dapat umayon ang kanyang batas sa mundong ito. Di ba ang mga embassy? The moment na pumasok ka sa isang embahada sa ibang bansa, ang umiiral na batas ay batas na ng embassy na yan, ng bansa na nire-represent ng embassy na yan. Gayon din ang sabi ng Panginoon, ang church ay embahada ng Panginoon sa mundong ito. Ang dapat umiiral sa inyo at sa bawat isa sa atin ay ang batas ng Panginoon. Para makita ng iba na nire-represent natin ang ating Panginoon. Okay, mga embassy, nire-represent nila ang bansang kanilang pinaglilingkuran. Kaya bawat embassy ang nakawagayway doon ay flag ng sinumang bansa na may embassy na yan. In-apply din ito ni Apostol Pedro sa mga individual na Kristiyano. Di ba? Mga individual na mga mananampalataya. Meron pang binanggit na di ko nakuha na naalala ko lang ito, yung word na publish. No? I think Deuteronomy chapter 32 verse 3, publish, ang word sa King James, ipahayag ninyo. Tama-tama sa First Love Ministries, di ba? Lathala. Lathala ninyo ang paglilingkod sa Panginoon. Di ba? Mababasa ng karamihan ang kabutihan ng Panginoon at paraan ng paglilingkod. Publish good tidings about God. Sabi nga. So, anong kahalagahan? Ito ang layunin ng Diyos sa bawat isa sa atin. Kung ayaw yung pinili, iniligtas tayo ng Diyos. Hindi lamang magmana ng walang hanggang buhay, kundi hindi pa tayo kinukuha ng Panginoon. As a church, every anniversary ay isang panahon na pagpapasalamat sa Panginoon at pangarap sa susunod pang mga taon ng hayag na paglilingkod sa Panginoon. Di ba? Nawa ang Mount Holy ay dumating ang patotoo sa iba't ibang lugar sa Pilipinas at sa buong mundo. Parang nabanggit Pastor Leo, di ba? Ang patotoo. Dahil ito ang kalooban ng Panginoon sa bawat isa. Purahin ko dahil sabi ko maiksi lang pero parang matagal na eh. Pangalawa, bakit ito ay mahalaga ang hayag na paglilingkod sa Panginoon? Ito yung diwa ng ating pagkatawag, ang pagkatawag ni Kristo sa atin. Sabi niya, kung sino mang gustong sumunod sa akin,
ay dalhin niya, batahin niya ang kanyang cross at sumunod sa akin. Ang ibig sabihin, yung diwa ng pagkatawag sa atin ay talikuran mo ang iyong sarili. Huwag ang isipin mo ang proteksyon ng iyong sarili. Ang isipin mo, sino ang iyong pinaglilingkuran, sino ang iyong pinoprotektahan na pangalan sa iyong buhay. Sa Acts chapter 4 verse 20. Acts chapter 4 verse 20. May nakalagay na ganito. Sapagkat hindi mangyayaring di namin salitain ang mga bagay na aming nangakita at nangarinig. Yan ang patutuo ng mga mananampalataya noon. Early Christians, sabi nila, hindi namin kayang itago bakit kami tinawag na disciples. Bakit kami sinabihan ng Panginoon na ang sino mang sumunod sa akin ay dalhin niya, batahin niya ang kanyang cross at sumunod sa kanya. At sabi nila, hindi namin kayang itago, verse 20, chapter 4, sapagkat hindi mangyayaring di namin salitain, hindi namin ipahayag. Walang secret service na agent na Kristiyano. Di ba? Yung sekreto lang, tahimik lang. Pagpunta sa church, ayaw malaman ng kapitbahay na pupunta sa church. Kung sa probinsya pa, hanggat maaari kung saan ilagay na bayong yung Bible, balutin ng dahon ng saging, ayaw niyang mahayag. Ngunit ang mga disciples na ito, sapagkat hindi mangyayaring di naming silitain sa ihayag ang mga bagay na aming nangakita at nangarinig. Marami pang talata na pwede nating tignan. 2 Corinthians chapter 4 verse 3. Kung ang ating ebanghelyo ay natataklubungan, ito'y natatakpan sa paningin ng mga ungodly. Anong gagawin mo? Hayag mo ang ebanghelyo ng Panginoon. Pero sa buhay mo at sa iyong pananalita, pagpapahayag. So dalisay at hayag na paglilingkod sa Panginoon. Next, bakit mahalaga ang kahalagahan ng hayag na paglilingkod? Letter C ay ang layunin ng tinatawag na spiritual na kaloob. Ito ang layunin. Bakit binigyan tayo ng individual na kaloob? Talents, gifts, charismata, tawag naman, grace gifts, di ba? Bakit tayo binigyan? Isang talata ang magsasabi lahat niyan. 1 Peter chapter 4 verse 10. Bakit meron tayong spiritual gifts? 1 Peter chapter 4 verse 10. Na ayon sa kaloob na tinanggap ng bawat isa. Walang Kristiyanong walang kaloob. Unang-una, yung eternal life, kaloob na yon, di ba? Plus, meron pa. Na ayon sa kaloob na tinanggap ng bawat isa, ay ano daw gawin? Ay ipaglingkod, ipahayag sa pamagitan ng paglilingkod, anumang iyong kaloob. Sa inyo rin. Unang-una, gamitin niyo ang iyong kaloob within the church. Sa inyo rin. And of course, sa ibang pang mga tao, maging sa mga unbelievers. Na gaya ng mabubuting katiwala ng masaganang biyaya ng Diyos. Sino dito, mga nanay, sino dito nangangailangan ng sibuyas? Diba? Nagagalit ba kayo sa nag-hoard? Sinong medyo nagtatampo, nagagalit sa nag-hoard ng sibuyas? Yung bang ilalagay sa kanyang bodega, itatago muna, sakalang ipagbibili pag medyo mahal na. Di ba? Karamihan sa atin galit na galit sa hoarding na tinatawag. Tama ba ako? Hoarding? Ano sa Tagalog hoarding? Yung pinipigil mo muna na wag mo nang ilabas. Di ba? Di nyo ba alam na kung minsan napakaraming Kristiyano na hoarders? Pwedeng idemanda sa sa lumalabag sa anti-hoarding law. Dahil sa 1 Peter 4:10. Di ba sa 1 Peter chapter 4 verse 10? Kung hinuhoard mo daw, pinipigil mo, hindi mo ilalabas, hindi mo ipinapahayag, anumang talento meron ka,
ay hinuhoard mo ang kaloob ng Diyos sa iyong buhay. At ayaw naman natin yan, na maging guilty dyan, na itinatago. Hindi niloob ng Diyos na ang bawat kaloob ay itago. Niloob niya na ihayag natin lahat ng kaloob yan sa pamamagitan ng paglilingkod. Ano mang inyong kaloob, the music, sa teaching at sa mga iba pang kaloob, ang intention na bakit tayo niligyan ng kaloob upang ihayag, hindi itago. Sunod, alam naman natin ito. Bakit mahalaga ang hayag na paglilingkod? Dahil ang banal na espiritu ay nananahan sa bawat isa sa atin. Both as a church, as an individual. Ang banal na espiritu ay nananahan sa atin. Bakit sinabi sa Acts chapter 1 verse 8 na mag-antay muna kayo sa Jerusalem? But ye shall receive power after that the Holy Spirit is come upon you. And ye shall be witnesses in Jerusalem, Judea, Samaria, and to the uttermost part of the earth. Bakit mahalaga yung after that the Holy Spirit, Holy Ghost is come upon you? Bakit mag-antay muna sila sa Jerusalem? Hindi pwede yung lingkod ka ng lingkod na wala sa iyo ang banal na Espiritu. Di yung lingkod ka ng lingkod at hindi ka pinapangunahan ng banal na Espiritu. And sabi doon, ng pagkasabi, after that, the Holy Spirit is come upon you, then go and be witnesses. Pagkatapos na dumating ang banal na Espiritu sa inyo, then, ipahayag nyo na ang Ebanghelyo. Simulan nyo nang ipahayag ang Ebanghelyo sa pamamagitan ng buhay ninyo at pananalita at iba pang ministry ng inyong gagawin. Sa ngayon, pagtanggap natin sa Panginoon sa Kristo na hindi mo na dapat ipanalangin, the moment na isinukom ang buhay mo sa Panginoon, tinanggap mo siya as Lord and Savior ng iyong buhay, sabi ng banal na kasulatan, ang banal na Espiritu ay papasok sa ating buhay at yan ang isang dahilan na nagtutulak sa atin upang maglingkod at ihayag ang kaluwalhatian ng ating Panginoon. Hindi ka pwedeng tahimik lang na Kristiyano at hindi naglilingkod sa Panginoon kung nasa iyo ang banal na Espiritu. Di ba? Ano ang layunin ng anong ministry ng Holy Spirit? Sabi ni Christ, He will guide you, He will teach you, He will convict you. Yung enlightenment. Yan ang gawain, may ilang gawain ng banal na Espiritu. Ituro niya sa inyo ang salita ng Diyos upang i-apply ninyo sa pamamagitan ng kanyang kapangyarihan ang salita ng Diyos. So napakahalaga yung hayag na paglilingkod sa Panginoon. Yung present, yung indwelling ng Holy Spirit sa bawat isa sa atin. Then lastly, dahil sa ating Kristiyanong karanasan, Christian experience. Kayo ba, kagaya ng iba, kung tatanungin ko kayo, sino ang nagpatotoo sa inyo patungkol sa Panginoon sa Kristo? At sa pamagitan niya, kayo nakakilala sa Panginoon. Parents niyo ba? Tatay, nanay, kapatid? O may ginamit ng Panginoon? Meron ba dito? Naalala niyo pa ba ang isa sa ginamit ng Panginoon para kayo makakilala sa Kanya? Maalala niyo hanggang ngayon? Sige, ilalahanin niyo saglit. At pangalanan niyo. Ang tanong ko ay ito. Kung hindi niya inahayag, of course, naniniwala tayo that God is sovereign. Ang Diyos ay sovereign sa pagliligtas. Pero sabi nga, paano sila makakakilala kung walang nagdadala ng Ebanghelyo sa kanila? Paano tayo nakakilala sa Panginoon kung walang sa ating experience, Kristiyanong karanasan, ay walang nagpatotoo sa atin? Either magulang natin o kapwa, yung mga mananampalataya na naghayag ng Ebanghelyo sa atin. Ang point ko ganito, kung tumahimik sila at hindi nila ginamit yung kanilang gift sa Panginoon
yung calling nila sa Panginoon ay hayag ebanghelyo, iwan ko lang kung ano ang paraan ng Panginoon sa pagliligtas sa bawat isa sa atin. Isang verse na gusto nating tingnan, Romans chapter 10, verse 14 to 15. Alam natin ito mga kapatid, pero ang pinag-uusapan ay hayag na paglilingkod. Ito na, Romans 10, verse 14 and 15. Ganito ang siyang nakasulat. Romans chapter 10, verse 14 and 15. Paano nga silang magsisitawag doon sa hindi nila sinasampalatayanan? At paano silang magsisampalataya sa Kanya na hindi nila napakinggan? At paano silang mga kikinig na walang tagapangaral, naghayag? At paano silang magsisapangaral kung hindi sila mga sinugo, gaya ng nasusulat, anong pagkaganda ng mga paa niyong nagdadala ng masayang balita sa mga bagay na mabuti. Mga kapatid, may nagpahayag ng ebanghelyo sa atin. Kaya napakahalaga yung hayag na paglilingkod sa ating Panginoon. Mga bayani ng ating pananampalataya sa Hebrews 11 ay makita natin dyan na pinagpala sila ng Panginoon. Gusto kong magwakas tayo sa aklat ng Hagay, chapter 1, verse 2 at saka chapter 2, verse 4. Saan ba yung Hagay? No? Hagay chapter 1, verse 12. Ganito ang kalagay. Nang magkagayoy si Zorobabel na anak ni Shealtiel at si Josue na anak ni Josadak, na pangulong saserdote 10 ng buong nalabi sa bayan, nagsitalima sa ating Panginoon nilang Diyos at sa mga salita ni Hagay na propeta, na siyang sinugo ng Panginoon nilang Diyos, at ang bayan ay natakot sa harap ng Panginoon. And then chapter 2, verse 4 ng Hagay ay verse 4, gayon may magpakalakas ka ngayon, O Zorobabel, sabi ng Panginoon. Magpakalakas ka, O Josue, na anak ni Josadak, na pangulong saserdote, at magpakalakas kayong buong bayan sa lupain, sabi ng Panginoon, at kayo'y magsigawa sapagkat ako'y sumasa inyo, sabi ng Panginoon ng mga hukbo. And then nakita natin dito, dahil sa salita ng Panginoon na dumating sa kay Hagay, ang mga Israelites ay tumalima sa Panginoon. Point ko dito, saan ba nanggagaling talaga ng pagkakaroon ng dalisay at hayag na paglilingkod? Nanggagaling ito sa hamon. Si Hagay nangusap sa mga mananampalataya, consider your ways. Sa alang-alang niyo ang inyong ginagawa. Ang glory ng pangkaluwalhatian ng Panginoon, ang patutuo ng Panginoon ay hindi nakikita. Ngunit nung nagpahayag si Hagay ng salita ng Diyos, ang mga tao ay tumalima at naglingkod sa Panginoon. Kung hayaan natin ng salita ng Diyos kumilos sa ating buhay sa pangunang ng Holy Spirit, gagawin natin yung dalisay, lantay, tawag ni Pastor Leo, at hayag na paglilingkod. Of course, isama nyo na yan bago ako magwakas. Isama nyo yan bakit mahalaga ang dalisay at hayag na paglilingkod sa Panginoon. Ito ang araw-araw marahil na panalangin ng inyong mga manggagawa. Di ba? Ito ang kagalakan ng bawat manggagawa sa loob ng iglesia, na magkaroon ng bawat mananampalataya, magmula sa pastor hanggang sa lahat, magkaroon ng dalisay at hayag na paglilingkod. Gusto natin bigyan ng kagalakan ng ating manggagawa, of course, ang Panginoon. Sama ng manggagawa, ginagamit ng Panginoon. Gawin natin ito.
tema ng anniversary. Dalisay at hayag na paglilingkod. Tayo po'y manalangin. Dakila naming Diyos, salamat po sa ilang katotohanan na aming napag-aralan. Ang aking dalangin, Panginoon, ang Mount Holy, ay patuloy na gamitin mo sila sa kanilang patotoo, sa kanilang pangarap para sa inyo, sa kanilang pangarap para ihayag, palawakin ang iyong kaharian maging sa lugar na ito at sa iba pang mga lugar na gusto mong abutin nila. Ngunit, Panginoon, alam ko na gagamitin mo sila ng beyond sa iniisip nila. Mamamangha sila kung paano mo sila gamitin sa susunod pang mga panahon na taon. Kung matutunan nila palagi na magkaroon ng dalisay at hayag na paglilingkod sa inyo. Alam ko napakaraming pagpapala ang iyong inilalaan para sa kanila. Salamat muli, Panginoon, sa hapong ito sa pangalan ni Jesus. Amen. Maraming pong salamat.